Mga kapuso, pinuna ng grupo ng mga dean at mga propesor ng iba't ibang mga law school sa buong bansa ang pagkupkup ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pati yung tangka umanong paghadlang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos na magkaroon ng palitan sa liderato ng Senado nitong Lunes. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang rigodon sa Senado. Narito po ang aking unang balita. Kinondena ng 32 mga dean at propesor mula sa iba't ibang law school sa bansa ang tangkaraw ng Senado na hadlangan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinukoy nila ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado sa araw ng i-impeach ng Kamara ang pangalawang Pangulo. Umupo bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano matapos makumpleto ang 13 boto dahil sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa na halos 6 na buwan na hindi nagpakita sa sesyon. Nasa Senate Protective Custody si De La Rosa matapos siyang tangkaing arestuhin ng NBI sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Binatikos din ng mga eksperto sa batas ang pagdedesisyon umano ng Senado na i-adopt ang definisyon ni dating Senate President Cheese Escudero sa salitang forthwith na sa kasamaang palad daw noong panahong iyon ay kung kailan naisin ng Senate President. Pinaalalahanan din nila na hindi opsyon ng mga senador ang tumangging umupo bilang impeachment court. At kung di raw nito gagampanan ang tungkulin nila sa saligang batas, ito ay maituturing na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin. Hinihinga namin ng pahayag si Cayetano at ang majority sa Senado kaugnay nito. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema ang high school teacher na si Barry Tayam at sinabing hindi raw dapat gawing kanlungan ni Senador Bato ang Senado para maiwasan ang pag-aresto sa kanya. Sa isang pahayag na nawagan naman, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP sa Senado na agad magtipon bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mga obispo na ang pagpapatagal sa paglilitis ay pagpapatagal din ng hustisya para sa mga Pilipino at kay Vice President Duterte. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.